dumako muna tayo dito sa sa DepEd, mga kababayan, no? Matagal na ho, o may isang buwan na ba nawala ang ating Vice Presidente, o ilang linggo na din ho ang pagkaka-resign o ang pag-resign ng ating Vice Presidente sa Department of Education, mga bossing. Sabi ko nga ho sa inyo, no? Hindi ho porque wala na o resign na ang ating Vice Presidente sa Department of Education, ibig sabihin, wala na yun, tapos na yun. Wala nang pag-iimbestiga ang mangyari. Wala nang mga katanungan, tapos na, ipinasa na ang trono kay dating Senador Angara. Hindi po ganun yun, mga kababayan. Ito po ngayon, yung ipa-play nating video, ito, mga kababayan, pag-iimbestiga ho ito sa Department of Education. Madami pong katanungan at madami silang nakita, mga bossing, na yung ibinibigay na inilalaan na pondo, hindi nagagamit ng maayos, mga kababayan. Para ho sa akin, yun yung pagkaka-analisa ko ho dito sa investigasyon at paliwanag na ito. Play ho natin, mga bossing. The problem there is you have computers, you have textbooks, you have furnitures, you have learning tools and equipment. Yung 2 taon na yon, ang dami na sanang bata ang naka-utilize nyon. Nasaan po ba yung mga textbook, yung mga computer? Ang pagkakaintindi ko po dyan, mga bossing, at yung nahagip ng aking mga kasamahan po, nasa bodega daw po, mga kababayan. Mga textbook, mga computer, nasa bodega daw po. So ang sinasabi dito ni Congressman Garin, mga kababayan, no? Sabi ni Poco Loco, Mark, you better not come back to the Philippines. Duterte awaits your presence. Nandito ako sa Pilipinas. Nandito ako sa Pilipinas. Mga kababayan, yung mga textbooks and everything, mga kababayan, nandoon lang po sa loob. Na kung sana ho, mga bossing, nagagamit ng maayos na agad. No? Nagagamit na ng maayos, na ipapamahagi na sa mga kabataan. Hindi sayang ang panahon. Kasi po, mga bossing, ano po ba ang inaangal natin? Ang inaangal natin, madali ang pagtaas ng antas ng ating ng ating edukasyon sa Pilipinas ho. Mga kababayan, yun ang iniaangal ho natin. Kaso kung malalaman mo, sandali, meron naman palang mga textbooks na, meron ng mga computer, meron ng mga kung ano-anong mga materials, kaso tulog dun sa loob ng bodega. Wait lang. Parang may kakulangan po sa pamunuan din. Di ho ba? Parang may kakulangan sa pamumuno ho talaga, mga bossing. Biruin mo, nandiyan na pala yung solusyon. Kaso yung solusyon tulog sa bodega, hindi napapakinabangan, mga kababayan. Di ho ba? Tuloy. Added to that, meron bang mga damage dito? Added to that, who paid for the warehouses? Ayan. Bakit nandoon lang sa mga warehouse? Nasa bodega lang. Bakit hindi pa kinabangan? Ito ba ay sira? Ito ba ay, ano tawag dito? Ito ba ay, kumbaga, hindi mapakinabangan, hindi gumagana? At karagdagan pa nga ho dito, mga bossing. No? Karagdagan dito, mga kababayan. Dahil nga tulog yan sa mga warehouse, siyempre ba, tuloy-tuloy din ang bayad doon sa mga warehouse o bodega. Pero kung yan, naipamahagi ho, no? Unang-una, tumatalino ang ating mga mag-aaral. Nagagamit ng maayos. Ng agadan. Unti-unting tumataas ang antas ng edukasyon sa Pilipinas. At walang warehouse na babayaran.
walang bodega na babayaran. Kasi ho, syempre yung pagkaka-imbak nun, mga bossing, doon sa bodega. Mga kababayan, dagdag ho sa gastos. Hindi naman ho sa bulsa ng mga politiko manggagaling yan. Sa kaban ng bayan din po manggagaling yan, mga bossing. Di ho ba? Oh. Doble-doble ang bukol sa ulo. Bukod sa naka-stock na at hindi nakakatulong sa ating mga mag-aaral, gumagastos pa buwan-buwan, no? Sa kaban ng bayan para pambayad do sa bodega. Tuloy ho natin, ha? Kasi minsan pag nag-stagnate sa ganitong problema, ang nagiging I'm boiling down, Madam Chair, to the fact that this should not be repeated. Minsan kasi sayang na ang daming ina-allocate na budget ng Kongreso. Hindi naman namin pera yan pera ng taong bayan yan. But then, the sense of urgency, because at the end of the day, our usual goal will be paano ito ang magagamit ni Juan at ni Maria de la Cruz. Kumbaga mga bossing, i-maximize, no? Lahat yan. Since nandyan na, paano natin masusulit ang paggamit niyang mga yan? Since nandyan na, paano din tayo makakatipid sa gastusin ng pamahalaan? Ganyan. Di ba? Oh. How can we make it faster and answerable sa mga tao? So kung bumili tayo ng billions na computers, textbooks, science and math equipment, furnitures, pero nakatenga naman sa kung saan saang warehouse, is it not a violation of our oath as government employees and officials? Yan na nga po ang sinasabi natin, mga kababayan. Alam natin na matagal nang resign ang ating Vice Presidente sa Department of Education. Pero po, mga bossing, mainit yung ulo ng mga DDS. Gail Velarde. Ayaw yung naririnig yung mga ganitong balita. Di ho ba, mga kababayan? Kahit matagal nang resign, ang ating Vice Presidente, wala na sa Department of Education, patuloy pa din po na iimbestigahan kung ano yung mga nangyari, kung ano po yung mga naging ganap doon sa loob ng kanyang panunungkulan. Ayun po, aalamin saan ba nailagay itong mga budget at mga pondo na ito. Ito ba ay nagamit ng tama? Sa nakikita ko ho, mga bossing, talaga namang nilaan doon sa mga computers, billion-billion po, no? Talagang nandoon nandoon yung, sige, iangat natin ang antas ng edukasyon sa Pilipinas. Kaso na-stop na po yun doon. Na-stop na po yun doon, mga kababayan, dahil wala ng follow-up. Natenga na lang po. Ayun po sa kanila, no? Natenga na lang po yung mga kagamitan na yun. Na di sana, simula nung dumating sa Pilipinas, naaprubahan, nagamit na ng mga estudyante. Kaya po, mahaba-haba pa din ho itong investigasyon na ito, mga bossing. No? Ang tanong ni Congressman Garin, mga kababayan, ang tanong po ni Congressman Garin, may nalabag ba ang namumuno dito? No? Sa kanyang pamumuno. May nalabag ba sa kanyang pamumuno? Ayan. Shout out Tina B. Cyril Dullier watching from USA. Tiger Eyes, Benji Kapispisan. Shout out. Aba si Chris Rhodes nandyan late. Shout out sa iyo, madam. At kay El Pilipinas.